Ang masakit na nilihim ni Bea de Leon at sino itong nasisi sa creamline at Alyssa Solomon. Ba't ganon? At 3 imports na naka 30 points. At may nagbabalik na ang kanyang laro. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Nagsisimula na nga ang liga ngayon sa Japan V-League. At naglalaro doon ang ating star player na si Alyssa Solomon sa JT Marvelous. Ngunit sa inaasahan nating ibababa ito dahil opposite spiker nga siya ay hindi ito nangyari. Ipinasok naman siya at nakascore pa ng 1 point. Ngunit ay agaran ring pinalabas ito at hindi na pinasok. Marami nga ang nagtataka na bakit sa tuwing may import na player galing sa Pinas ay lagi na lamang itong binabangko. Maliban kay Jaja Santiago. Gayon pa man, balik naman tayo sa PVL. Dahil this reinforced conference nga ay hindi maitatanggi na labanan ngayon ng malalakas na import. At nagpakitang gilas na ang 3 imports na umariba sa pagiging scoring machine na talaga namang kinatatakutan ng ilang teams. At unang naka 30 above points ay si Ellie Rosso na umariba ng 38 points in just 4 sets. Apakamamaw naman talaga considering marami na rin siyang experience dahil na-invite pala siya sa KYK Invitational Tournament dahil matalik niyang kaibigan ang superstar ng Korea Women's Volleyball na si KYK. At matatandaan ring nakapaglaro din dyan ang ating kababayan na si Jaja Santiago. At malalakas na player lamang ang ini-invite dyan ni KYK. Kaya't pang malakasan talaga itong si Ellie Rosso ng Farm Fresh. Kasunod naman si Anna De Beer ng Zeus Coffee Thunderbells na naka 37 points in just 4 sets. Grabe talaga ang sister team na ito kung kumuha ng mga imports ngayon. Bawing-bawi, last conference. At pangatlo naman ay si Anna Mitchem ng Akari na naka 33 points in 5 sets. Kontra Creamline. At ginulat pa niya ang lahat sa kanyang running spike na halos ay hindi makuha-kuha ng Creamline. Napaka-versatile naman ng antikong ito. Huy, at napaka-intense nga ng naging laban ng Creamline versus Akari dahil every set ay palagi ang 2 lamang ang lamang. Sobrang dikitang labanan, ngunit sa huli, nanaig ang Akari sa Creamline for the first time. Apaka-wow! At pinuri ng lahat si Sed Domingo dahil nagbabalik na talaga ang kanyang nawalang laro noong lumipat siya sa Akari. At credits para kay Mars Alba dahil naipalabas niya ang tunay na laro ni Sed Domingo. Dahil nga sa pagkatalo ng Creamline ay nasisi pa ang Creamline player na si Kyle Negrito dahil sa kanyang hindi magandang set sa napaka-crucial. Gaya na lamang sa play na ito, 2 faulty sets ang kanyang napakawalan, kaya't nakuha ng Akari Chargers ang set na ito. Ngunit sabi nga nila, tao lang naman tayo minsan ay nagkakamali rin, kaya't bounce back na lang sa next game. At ang next game nga nila ay ang Petrogas. Nako, alam naman natin na hindi pa nag-0-2 loss record ang Creamline sa kanilang mga naging laban past conference. Kakayanin nga kaya nila ang puwersa ng Big 3 ng Petrogas. At yan ang ating pagkakaabangan dahil kita naman natin na ang Creamline ay palaging hindi nakokompleto. Di tulad noon na laging kompleto. Kaya't nasa sideline lang muna ang 2 missing piece ng Creamline na si Gemma Galanza at Bea de Leon. At speaking of Bea de Leon, kamakilan ay naimbitahan siya sa isang podcast na ginawa ni Alyssa Valdez. At tinanong ito kung ano ang kanyang biggest heartbreak. At ang kanyang kasagutan ay ang kanyang pag-alis sa Choco Mucho. Ang isa sa pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay na tila ay napilitan siyang umalis na hindi man lang niya nabigyan ng kampyonato ang team ng Choco Mucho bago siya lumipat sa Creamline. At kwinestyon naman ito ng iba na sabing ba't naman daw kasi ito umalis pa. At may nagsabi pa,
You didn't trust the team. That's why. Matagal na ring nilihim at kinikimkim ni Bea de Leon ang masakit na pangyayaring ito sa kanyang buhay dahil pinangakuan niya kasi ang ibang players ng Chocomucho na hindi niya iiwan ito hanggat hindi nila makuha ang kampyonato. At dahil tinanong nga ni Alyssa Valdez ito, ay diretsahan namang ibinalik ni Bea de Leon ang tanong kay Alyssa Valdez kung makakayanan niya kayang umalis pa sa Creamline, at ang kasagutan niya ay hindi na ito mangyayari pa dahil forever na ang kanyang loyalty sa Creamline. Kaya't secure na ang ibang nagdududa, nalilipat pa siya dahil hindi na ito mangyayari pa. Kayo, ano ang masasabi nyo patungkol dito? Please comment down below.